Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusuko ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanila'y itinilaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at tayo po ay naghahanda at inihahanda ng ating liturhiya para sa pagdiriwang ng linggo ng Pentecostes o ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. Kung kaya't sa tagpo ng ating Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Juan, ay binabalikan natin ang ilan sa mga dasal na idinasal ni Jesus bago pa man tuluyan siyang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay. Ito yung nilalaman ng mga panalangin ni Jesus. Kalakip ng panalangin ay ang pagtatagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang Ama. Ganon din naman ay bahagi ng panalangin, yung parabang sinasabi niyang naggawa niya na ang dapat niyang gawin. Kaya panatag niyang inihahabilin o itinatagubilin ang kanyang mga alagad sa Diyos Ama. Naintindihan po ba? Kahit na maraming ingay, kailangan natin mas maunawaan. Panatag ang kalooban ni Jesus na iwanan ang kanyang mga alagad sa pangangalaga ng Diyos Ama, ng kanyang Ama, at panatag din siya na naibigay niya na sa mga alagad ang mga nararapat, ang mga aral, halimbawa, na kakailanganin ng mga alagad para sa kanyang pag-alis o kung wala na siya, magiging matatag pa rin ang mga alagad. Nakukuha po ba? Ngayon, kung si Jesus, ito at ganito siya manalangin, kailangan din nating matutunan paano manalangin si Jesus. Kung kayo po, ng mga naririto,
Nagtsatsaga kayong pumunta dito sa simbahan ng Quiapo, kahit matraffic, mainit, maulan, para lang maidulog sa ating Panginoong Nazareno ang mga kahilingan. Pero ano ang nilalaman ng inyong kahilingan, ng inyong mga dasal? Kung sakali po na sasabihin natin, malapit na ang oras mo. Kasi maging si Kristo nga, ito yung isang bagay na ayaw nating pinag-uusapan, na para bang ikaw ay mabubuhay ng walang hanggan sa mundong ito. May katapusan ang bawat nilalang sa mundong ito. Pero kung aalis ka na ba, kung mawawala ka na ngayon o bukas, kampante ka ba na ang iyong iiwanan ay magiging maayos dahil ginampanan mo ang iyong responsibilidad? Minsan sinasabi po natin, kapag malapit na tayong kunin ng Diyos, ang sasabihin natin, wag muna kasi marami ka pang misyon. Wag muna kasi maliit pa ang mga bata. Wag muna kasi ang dami nating mga kasi dahil baka alam talaga nating hindi pa natin sinisimulan yung tamang gawain na nakaatang sa atin. Kaya nga sabi ni Kristo, di ba? Ang isa sa dasal niya, maging isa nawa sila at mamuhay sa katotohanan. Pero ginawa na ni Jesus yan. Kaya ito ngayon ay pinapaalala sa atin, sana po, no? Katulad ni San Pablo, sa kanya ding habilin sa mga Kristiyano doon sa Efeso, ay yung paalala na mas mabuti o mas mapalad ang magbigay kaysa ang tumanggap. Pero ang tanong, paano nyo tinuruang mabuhay ang inyong mga anak, ang inyong pamilya? Kasi po pwedeng binuhay nyo sila, pero hindi nyo naturuan paano mamuhay, lalong-lalo na kapag wala ka na. Anong mangyayari sa atin? Kung wala na hindi inaasahan mo, wala na yung sinasandalan. Kaya napakahirap maging sa atin na umalis sa mundong ito dahil alam mong hindi ka mapapanatag, dahil hindi sila okay. Ngayon pa nga lang, di ba? Nag-aaway-away, nagkakahiwa-hiwalay, nagkakawatak-watak, dahil hindi natin naturuan ng tamang pag-uugali, ng tamang pakikitungo sa isa't isa. Kaya maganda rin na maging bahagi ng ating panalangin sa pagdulog natin sa Poong Nazareno, na masuri din natin at habang may panahon pa, gampanan na natin ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos ang mga role na mayroon tayo. Kung magulang ka, pag nilayan mo na, paano ka nagiging magulang? Kung ikaw ay isang anak, paano ka nagiging anak? Kung ikaw ay isang empleyado, paano mo ginagampanan ang iyong trabaho? Sa ayaw at sa gusto natin, matatapos tayo sa mundong ito, aalis tayo sa mundong ito, nagawa mo man o hindi ang iyong misyon. Amen?